Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Pinagpalang bagong taon po para sa inyo. And I believe na itong taong 2024, maraming pwedeng mangyari sa buhay natin na magaganda. Maybe, noong mga nakaraang taon na nakalipas para sa inyo, ay hindi naging magandang taon. Pero ito ang panigurado, kapag sinusunod mo at nakikinig ka sa mga utos ng Diyos, itong taong to para sa iyo ay magiging pinagpala. Magiging matagumpay. Alam natin na marami ring problema, maraming challenges, pagsubok na darating sa taong ito. Pero kung ikaw ay nakakapit sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga salita, ma-overcome mo ang lahat. Malalampasan mo yung mga situation na hindi maganda na mangyayari sa buhay mo. Okay? So, please, pwede po kayong maghanda rin ng baso or bote ng tubig kasi mamaya meron tayong prayer of agreement. And ngayong araw din to, meron tayong service para sa mga tao na may sakit at may karamdaman. Kayo na nagsasabi, Pastor, gusto ko nang gumaling talaga ng tuluyan. Ayoko na itong sakit na to sa katawan ko. Ayoko na papasok yung taon or itong taong ito, magsisimula ako na may karamdaman pa rin, may sakit pa rin. So, pwede kang pumunta mamaya sa tahanan ng Diyos. Meron pang service ng 3, 5, 7:30 ng gabi dyan sa ating katedral. And gawin mo yung dapat gawin. Pakita mo sa Diyos yung pananampalataya mo. And once nagpakita mo yung pananampalataya mo, ipapakita rin ng Diyos sa iyo, paparanas rin sa iyo ng Diyos ang kanyang himala at ang kanyang kagalingan. Okay? So, wag niyong palampasin po ang mangyayaring service mamaya. So, magbabalik po kami mamaya pagkatapos ng kantang ito and testimony na mapapanood ninyo para sa ating mensahe ng pananampalataya. So, balik po tayo mamaya after nitong kanta. Mahal ko, Diyos, wala hangganan iyong biyaya. Ang buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Sa pagsikat na umaga, hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Mahal ko, Diyos, wala hangganan iyong biyaya. Ang buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Sa pagsikat na umaga, hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, kadakilan mo'y walang hanggan. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, kadakilan mo'y walang hanggan. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Aking mahal, ang tinig mo'y gabay sa buhay.
at sa kahinaan, ika'y aking kalakasan. Ama, wala katulad, kaibigan ko tapat. Ako'y buhay sa kabutihan mo, Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, kadakilan mo'y walang hanggan. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan mo, Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, kadakilaan mo'y walang hanggan. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan mo, Diyos. Ang awitin ko ang kabutihan mo, Diyos. Ako si Winnie J. Drian Cabulao. Pumunta ako dito sa Simbahang Universal noong June 2023, ngayong taon. Bago ako makarating dito is ako yung tao na sinisisi ko yung Diyos sa nangyari sa buhay ko. 4 years ago, ako yung tao na hindi ko siya kinilala. Galing ako sa broken family. Yung mama ko is nagkaroon ng relationship sa ibang lalaki. And ako is meron ding karanasan sa sarili kong relasyon noon na ako'y nakaranas ng physically and sexually abuse. Muntik akong ma-rape nung ex ko. And may isang lingkod na nagdala sa akin dito sa simbahan na naalala ko nung Sunday, unang attend ko is kailangan nating magpatawad kasi tayo yung nagkukulong sa sarili natin sa problema. Mula nun, binago ko yung sarili ko. Nagdesisyon ako na magpabaptismo sa tubig. At sinabi ko sa sarili ko na pag-angat ko sa tubig is bagong ako, na hindi na ako yung dating nakasanayan ko. Nakayanan kong patawarin yung mama ko. After 4 years, kinausap ko siya ulit. Humingi ako ng sorry. And lahat ng mga ugali na nakuha ko nun sa mga Pasko is nabago ko. Yung ugali na mabilis magalit, yung ugali na hindi nagtitiwala na. Nabago yun mula nung makilala ko yung Diyos. Kasi nagtiwala ako sa Diyos, nagtiwala ako sa kung ano yung plano niya sa buhay ko. Then, after 4 months, mula nung nakilala ko yung Diyos, mula nung nag-decide ako na baguhin yung sarili ko, na-receive ko yung banal na espiritu. Doon ko napatunayan na yung pagmamahal, yung saya, yung kapayapaan na pilit kong hinahanap sa iba, is yung Diyos lang yung kayang magbigay sa akin nun. And malaki yung naging pagbabago ng buhay ko mula nung dumating ako sa simbahang to. Nung pumasok sila Joshua at si Caleb at kasama ng generation niya doon sa Promised Land, bago sila pumasok doon, bago sila makarating doon, merong advice o merong sinabi yung Diyos sa kanila na dapat nilang gawin. Kung mababasa niyo po yun sa Joshua chapter 1, sinabi sa kanila ng Diyos na maging malakas at magpakatatag sila. 3 times na sinabi ng Panginoong Diyos yun sa kanila. Maging malakas, magpakalakas, at magpakatatag. And bakit sinabi ng Diyos na maging malakas at magpakatatag sila? At sabi pa nga doon na hindi dapat nila iwan or bitawan ang mga salita na sinabi ng Diyos sa kanila. Ang mga utos
na sinabi at binigay sa kanila ng Panginoong Diyos. Kasi once na magpakalakas at magpakatatag sila, and also kapag sinunod nila yung utos ng Diyos, magiging kasama nila yung Diyos sa kanilang mga paglalakbay, sa kanilang journey papunta sa Promised Land. And ngayon, pwede po natin itong, kumbaga, ilagay rin sa buhay natin. Kasi ang totoo, itong bagong taon na dumating sa atin ay isang paglalakbay, isang journey papunta sa gusto ng Diyos, plano ng Diyos para sa atin. Kasi ang totoo, taon-taon, dapat mangyari yung plano ng Diyos natin. At ang pinakaplano niya ay maligtas yung ating kaluluwa at magkaroon tayo ng buhay na pinagpala sa mundong ito. Pero para mangyari yun, kailangan rin natin kunin yung advice na binibigay ng Diyos sa atin. Kailangan rin natin na sundin ang mga utos ng Diyos. Maging malakas at maging matatag tayo. Kasi po hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kasi hindi naman po namin pinapangako sa inyo na ang mga mangyayari sa mga susunod na araw ay magaganda. Which is, pinoprophesy natin na may mga magagandang mangyayari. Tayo ay, alam mo yon, magtatagumpay. Tayo ay, sinasabi natin, magkakaroon ng extraordinary na taon. Katulad nga nakasulat dyan, yung 2024 magiging decade of strength. Pero yun nga, ito ay dekada ng lakas. Ibig sabihin, we need the strength of God sa taong ito, sa dekada na to. Kasi alam natin na pwedeng may mangyaring mga bagay na matitindi sa buhay natin. At kung hindi tayo magiging malakas at kung wala tayong strength ng Diyos, tayo ay babagsak. Diba po? So kailangan na nating i-anticipate na maging ano na po rin tayo, maging tayo ay magkaroon ng ganitong advance na paniniwala na sa taong ito, pwede rin tayong magkaroon ng mga problema bukod sa tagumpay. Pero ang tanong dito ay, kung dadaan man tayo sa mga sitwasyon sa taong ito na mahihirap, sino ang kasama natin? Sino ang kasama mo? Kasi nakadepende yan sa kung sino ang kasama mo. May mga tao na dadaan sila sa mga sitwasyon pero wala silang kasama na mas malakas sa sitwasyon na kinakaharap nila. So ngayon ang tanong dito ay sino ang kasama mo? Kasi tingnan nyo, basahin natin dito sa libro ng Romans chapter 8 verse 31. Roma chapter 8 verse 31. Basahin natin po dyan, nakasulat dyan. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ulitin natin po. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? So yan ay tanong, pero pwede mo na ring sagutin. Tanong yan ay, kung kakampi natin, kung kasama natin ang makapangyarihang Diyos, nasa loob natin ang Espiritu ng Diyos, ang presensya ng Diyos, sino ang magtatagumpay laban sa atin? Yan ay tanong. Pero syempre, alam na rin natin yung sagot. Wala. Walang pwedeng makalaban sa atin kung kasama natin ang Diyos. Ang tinutukoy dyan na kalaban, hindi tao. O maybe, tao na ginagamit ng masama. Pero yung mga sitwasyon, mga problema, pagsubok, tribulation na pagdadaanan natin sa taong ito. So kung kasama natin yung Diyos, sino ang makakatalo sa atin? Sino po? Wala. Kasi ang kasama natin yung mas malakas sa haharapin nating mga problema. Yes, ano?
So that's why, kailangan nga talaga gawin natin yung best natin sa taong ito na samahan yung Diyos, maging kasama ang Diyos. And paano ba natin po, nagiging kasama ang Diyos? Simple, kapag lumalayo tayo sa mga bagay na masama. Kapag lumalayo tayo sa kasalanan. Kapag lumalayo tayo sa mga tukso. Kapag hindi natin pinagbibigyan yung mandarayang puso natin para linlangin tayo, para gawin yung gusto nila, gawin yung gusto niya. Bagkus, gawin natin ang kalooban ng Diyos, sundin natin ang mga utos niya. Doon natin siya makakasama, doon siya gagabay sa atin, tutulungan tayo, magbibigay ng lakas sa atin para magkaroon tayo ng matagumpay na taon na ito. Amen? So yan po yung gusto namin pong sabihin sa inyo ngayon. And maging kasama natin yung Diyos. Piliin mong maging kasama ang Panginoong Diyos. Meron tayong ilang linggo sa taong ito. So, subukan mo, gawin mo palagi na tuwing linggo, magpunta sa tahanan ng Diyos. Kung kaya mo pa nga, madalas, magpunta ka sa tahanan ng Diyos. Bisitahin mo siya, dalawin mo siya. Sa tahanan ng Diyos, merong altar. Humingi ka ng lakas sa altar ng Diyos. Nandun ka, punta ka sa altar palagi. And then humingi ka ng lakas, guidance, direction mula sa Kanya. And then for sure, ibibigay niya sa iyo ang mga yon. Okay? So mga kaibigan, kunin nyo na po ngayon yung baso ng tubig nyo at bote ng tubig nyo kasi tayo ay magsisimula na ng prayer of agreement. Pero ikaw ay, alam mo yon, mag-pray ng may pananampalataya kasama ng pastor and humingi ka ng guidance, strength at power mula sa Diyos para ikaw ay magtagumpay sa taong ito. Okay? Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos, makita po tayo hanggang sa huli. Magandang araw po sa inyong lahat and pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kung meron kayo yung baso ng tubig, pakikuha dyan yung tubig ninyo kasi gagawa po tayo yung pray para sa iyong kagusungan, para sa iyong pamilya, para sa lahat ng aspekto na iyong buhay. Okay? Dawaywa, hawakan po yung baso ng tubig, pikit po yung mga mata ninyo. Aking Diyos, aking Ama, kaming ay lumalapit sa iyong dakilang presensya. Una sa lahat, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat, Lord Jesus, na ginawa mo sa aming buhay. Sa mga biyaya, proteksyon, lakas na binigay mo sa amin sa taon ng 2023. And Lord, in this year, you give strength, direction for our life. Panginoon, I ask you to consecrate, bless ang kanilang tubig. Sa oras na nila inumin, they receive healing, power, freedom in the name of Jesus. Dawaywa, drink from the blessed water in the name of Jesus. And receive healing, receive strength, freedom. My God, I ask you to visit those who are in the hospital, in the prison, those who are abroad, those, my Lord, they are far away. My Lord, the place kung saan walang universal church. But your presence there, to give them strength, guidance, my Lord, and higit sa lahat, to save their soul. My God, I bless all of them in the name of Father, Son, in the name of the Holy Spirit. If you believe and agree with me, say Amen. Amen? You are blessed. You who are faithful to God, faithful title, offering giver. You are watching us as a first time. You are blessed in the name of Jesus. So, we are here in the UCKG Muntinlupa City. Our church is located dito po sa National Highway 678, 3rd floor, sa taas ng Mercury Drug, sa tabi ng Metrobank. If you know someone kung saan nakatira dito sa Alabang, Batangas, Laguna, Cavite, doon sa Dasmariñas, Padiparan, Jemay,
Las Piñas, okay? O the place around of the Muntinlupa, yung simbahan natin ay dito mismo sa bayan, sa sentro ng Muntinlupa, malapit po sa City Hall. Okay? You can invite your family, you can invite your friends to enjoy in our service. You have service Monday to Sunday. The weekdays, you have service 8 a.m., 10, 3, and the main is 7 p.m. Sunday, our service starts 7 a.m. You have also 10, the main service, 4, and the last one, 6 p.m. Okay? Kaibigan, pagpalain kayo ng Diyos. See you next time. Bye-bye.